Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, checkin natin itong bearing installer and remover na galing sa Shopee. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Yun o, nakabili din ng bearing installer. Ayos! Nako! Maraming salamat sa inyong mga taga-suporta ko dito sa channel. Maraming salamat sa hindi pag-skip ng ads. At syempre, ilalagay ko sa description below yung Shopee link kung saan ko siya nabili. Unahan ko na kayo, hindi siya budget meal. Medyo pinagpawisan yung wallet ko dito. So nagkakahalaga siya ng 3,800. May dalawang option dun sa shop na yon. Merong walang case saka merong case. Yung walang case mas mura, pero ang diferensya lang parang 300, 400 lang eh. 'Di ba? Mas okay pa yung may case na kaysa dun sa wala. Yun nga lang, dumating sa akin, may biyak yung case. Ayun. Pero okay lang naman. Yung parang paalang naman niya yung nabiyak. Pero ito, okay. So tara, buksan na natin. Yes, sir! Oh, shiny! Madaming iba't ibang klase ng bearing installer remover. Meron yung kulay gold, ito yung usually nakikita sa Shopee. Kaso may problema yan, medyo kulang yung mga push rod niya, yung mga pyesa niya, yung mga attachment. Pero dito sa nabili ko, medyo madaming push rod, saka madaming mga pangtulak ng bearing. Tapos meron pang isa niyan, yung kulay blue. Ito naman sa kulay blue, parang installer lang siya. Hindi siya remover. Kasi wala siyang push rod. Puro yung bilog lang, yung pang-install lang ng bearing. Wala siyang mga ganito. Tapos dun sa Zito, ang mahal. 5K. So itong tools na to, gawa to sa aluminum. Walang bakal dito. Hindi. Ito lang yung bakal. Itong threaded shaft. Ang hindi ko lang nagustuhan dito, itong cylinder. Ang liit ng cylinder. Yung dun sa kulay gold, mas malaki yung cylinder niya. So, sumasakto siya dito sa may hub body. Ito naman yung handle niya. Itong kulay puti na yan, guys, POM na plastic yan. Madulas ng konti. Para kapag na-compress siya, hindi magagasgasan yung aluminum. So, madami kang magagawa dito. It's up to you kung paano mo siya gagamitin. So, wala siyang eksaktong kung paano siya gamitin. So, testingin natin. Merong dalawang magkaibang threaded shaft. Isang maikse, isang mahaba. Itong mahaba na to para to sa rear hub kasi mahaba yung axle. Ito namang maikse, pwede mong gamitin kung anong paggagamitan mo. Sa hub body, sa front hub, o kahit dito sa rear hub kung natanggal mo na yung axle. So parang ganito siya ka-smooth. Yun o, fidget spinner. Beyblade. O, diba? Natuwa tayo ng sobra. Okay, so subukan natin tanggalin yung bearing nito. Gagamit tayo ng maiksing threaded shaft. Tapos, pasok natin dito. Tapos, ang magiging push rod natin. Tapos, iti-thread natin tong isang handle. Sa kabila. Ikot mo lang. Yun. Itong push rod, itutulak niya yung bearing palabas. So, ito yung tagapigil. Uy, gumagalaw. Oh, yun na. Lumabas ang bearing. Kaso kulang. Kinapos. Yun, okay. Tanggal na yung bearing. Di ba? Didiskartehan mo lang kung paano mo gagamitin itong mga accessories niya. Ito, subukan natin dito sa hub body ng weapon. So, dahil maliit lang tong hub body, itong maliit na threaded shaft yung gagamitin natin. So, hanap tayo ng panulak. Push rod na mahaba. Thread natin tong handle. Hanap ka lang ng magkakasya na push rod. Pasok mo dito. Tapos, thread natin. Sa paggamit ito guys, dahan-dahan lang yung pag-ikot para hindi mapuwersa yung bearing. Okay, sa testing, dahan-dahan lang. Medyo may konting resistance. Feeling ko merong C-clip dito sa loob. So, ito yung sinasabi ko guys. Meron siyang C-clip. Natanggalan natin yung C-clip. Buwisit na C-clip yan. Isang araw ko sinusundot. Kahit meron akong snip ring pliers, wala. Hindi siya matanggal. Kasi nakahook siya doon sa loob. Anyway, so ganito siya. So dahan-dahan lang.
Yun. Tanggal. Ang haba, no? Ayun na, tanggal na yung bearing. So, yung C-clip, hindi ko na ibabalik dito para in the future, kung kailangan kong i-repack tong hub body, hindi na ako mahirapan. Okay, so na-repack ko na yung bearings. Yan, smooth na siya. Hindi na siya tulog. Okay, so subukan naman natin yung pagbalik ng bearings, yung pag-install. Yun. So, next, lagay natin tong spacer. Tapos, yung isang bearing. Ito. So, pag magkakabit kayo ng pangalawang bearing dito sa hub body, bigyan nyo siya ng konting-konting space dun sa may sleeve. Dapat yung sleeve dun medyo gumagalaw ng konti. Kasi kapag nagdikit yung tatlong yan, babagal yung ikot ng bearing. Parang pigil. Masasakal siya. Parang gabuhok lang, medyo mahirap tansyahin. Ayan, ito yung sinasabi ko. Dapat yung sleeve sa gitna, yung parang spacer, medyo may laro. Gumagalaw siya. Ayan o. Hindi dapat nakadikit dun sa dalawang bearing para hindi ma-stress yung dalawa. Pwede na to. Yan naman, testingin natin itong sa hub. So, hanap tayo ng magkakasyang bearing pusher. Okay, sana hindi tayo maka-copyright. Hindi marinig ni YouTube ang tugtog sa kapitbahay. Copyright, copyright, copyrighted. Pasok na siya. Okay, nag-lock na siya. Basta kapag naramdaman mong nag-lock na, okay na yan. Huwag mo nang pigain pa. Okay, so ito yung axle. Ayan. Pasok natin. Basta naman, papasok natin dito. Hahanap tayo ng bearing pusher dito na medyo pasok sa butas. Ayun, ito. Sakto. Ang layo lang ng iniikutan ng ano, di ba? Ang haba eh. Okay, ayan. Okay, so gagamit tayo ng ibang attachment. Medyo nagkamali ako doon. O, di ba? Kahit ako nagkakamali din. Yeah. Okay, tapos ito. Tapos ito, push ulit natin. Yung. O, di ba? Ang kulit ng construction para tayo naglalaro ng Lego. Ayan. Tapos, tulak. Tingnan. Ayun. O, ayan. Yun. Smooth. Tapos, dahan-dahan lang kasi malapit na siyang bumaon. Okay. Ayan na. Baon na siya. Ayan na. Salpak na yung axle. Lagay natin tong spacer. Salpak natin tong hub body. End caps. And we are done. Di ba? Mas madali na mag-repack ng bearings ng hub. Hindi na kailangan ng pukpukan. Okay, so marirecommend ko ba tong special tool na to? Siyempre, oo naman. Ayos na ayos to. Medyo may kamahalan lang, pero good investment na rin. Final verdict, out of the box, saka dun sa ginawa natin, dun sa hub, masasabi ko dyan, ayos na ayos. Smooth lahat, yung aluminum matibay. Saka safe na safe sa bearing, saka sa hub. Walang pukpukan na mangyayari. So, yun ulit guys. Maraming salamat sa suporta dito sa Pat Cycle Corner. Nakabili tayo ng pampagaan ng trabaho. Ayan, ayos. So, kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay. So, yun lang. Ayos. Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.